morning. Dito ngayon ako sa Castillon, Tansa. After katapos ng salitran, dito naman ako sa Bakbo. Ito, may muli akong tatrabahunin dito sa renovation to renovation. Hello, good morning. Simula lang aking pag-ukay sa aking house renovation. At buti na lang at ako'y merong akong yung anak ko bumili ng electric jackhammer. Maliit lang ang power nito. Hindi pwede yung pang-perfect. Tama lang dito sa flooring. Kaya lang hindi matigas yung flooring nito. Maganda yung timplada ng kailangan ng semento. Kasi mixer ito eh. May gamot na nilalagay dito kaya matigas. At ito, umpisa ng aking pag-ukay. Para ito sa tie beam. Reinforcement ito para sa pagbubuhos sa taas. Ayokong magsiguro dyan sa dating wooling. Ayan. Kaya naggawa ko ng another reinforcement para sigurado ako. Para hindi magkameron ng cracking. Ito napakatigas eh. Lalagyan ko ng tie beam doon bago sa lagyan ko ng column doon para sa postico. 4 lang kasi ito. So dyan. So doon. Inuna ko muna yung tie beam ko para pag-ukay ko doon sa column ko medyo maluwag ako. Maaaring medyo malambot na. Ito ang walang pag-ukay ko. Tiyagaan lang. Ako ngayon solo na naman ulit ito katulad ng ginawa ko sa salitran. Medyo halos lahat ang kasi malaki naman yung salitran. Kaya may tao naman ako doon 5. Bali 5 lang. 5 kaming gumawa doon. Tapos na extra lang ako pagdating sa buhos. At meron mang mixer. Ito. As in talaga solo. Kasi ikon lang ito. Sa araw ko ito eh. Tama lang ang budget nito. Tulong ko lang ulit yung utol ko. Ito ako muna akong pagkagaan itong mag-ukay. Total, hindi yung pwedeng nagligay ako ng tao rin ito at masikip. Tama lang yan. Yan, nakupusa ko ng ukay. Kulong ko doon. Tapos dito, meron yung kulong. Dito sa area na ito. Tapos tie beam ako. Tie beam na papunta roon. Kabila. Tapos kulong pa uli doon. Sa dulo na yun. Tie beam pa uli papunta roon. Kulong. Tapos doon susulok. Tie beam uli. At ito tie beam nito. Diretso. Para matibay. Ito. Yan. Kaya yan. Di diretso kayo hanggang doon. Hanggang sa labas. Yung tie beam. Yan ang buhos. Tapos di nila i-cross ko rin. Kasi laking tibay pa rin kasi doon eh. Kasi ang importante doon sa column natin, sa base, kailangan matibay. Kaya nga tayo pagka mataas na yung bahay, nagkakameron tayo ng soil test. Pagka 3 stories na, required ng engineering. Dahil para matrace kung gaano katigas yung nasa ilalim. Mabigat yung ipapatong, kailangan makaya yung bigat ng lupa na kailangan makaya ng lupa yung bigat na ipapatong. Kaya pagka dating ng 3 stories na, mga bigat na talaga yan, magkakameron tayo ng soil test. Engineering requirements yan. At hindi ka makakuha ng building permit kapag sinabing 3 stories nang wala kang soil test. At ito naman ay kuwan lang naman to.
Maliit lang ang area, almost 3.5 meters ang width. Ang width ito, 3.5 meters lang yan. So, hindi masyadong kalakihan at hindi masyadong kabigatan ng ipapatong doon sa lupa. At ito ay dikit-dikit naman, row house kasi ito. Kaya ang preparation nito ay dikit-dikit. Kaya lang, hindi ko pwedeng iasa yun doon. Kaya nagawa ulit ako ng reinforcement. Ayan. Yan yung aking tinatrabaho ngayon. At yan, i-update ko na lang muli sa inyo yan. Okay. I-update ko na lang. Thank you. Ito yung hinukay ko typing. Ikaw? Kay Papa? Kay Papa? Kay Mama? Kay Mama? Nagtigaan na nga sa kabok. Kabok ka daw. Dagan ko kasi Papa mo.
siga. Bakit masyado malapa, Jarlen? Tabi ba ng kwan yan? Tabi ng pader? Tabi ng pader yan? Ang laki pala ng clearance pa. Ayan, no, diyan ko pala daanin yung posting itatanim ko rito. Hindi ko pwedeng sabagin na. Dahil hindi kami naglilipat eh. Maluwag naman ang kinikilusa ko rito sa kwan. Transfer ko sa kabila. Yung ibang gamit. Kasi ito lang kasi ang buburo. Tataniman ko ng ito, nakahandaan ako sa pagbubuhos ngayong araw na ito. Tapos na ako pag-set up nitong nga kulom, tie beam. Ito yan, oh, natapos ko na. It's ready to buhos na ngayon yan, ngayong araw. Kaya ito, maaga pa lang, nagtigo na ako, harap, nakaprepara. Ayan yung aking ginawang sa tie beam. Ayan column ko. Medyo pinalitan ko na lang itong column ko. 80 by 80 by ko na lang yan, by 50 sa column ko. Kasi reinforcement lang naman to. Pero ang gamit kong bakal dyan 16mm. Ayan o. Ito yung house renovation lang to. Bubuhusan namin, gagawin namin buhos. Dating row house to. Ngayon nilagyan ko ng reinforcement para yan, may paikot na tie beam. Pinagtibay ko lang para nakasigurado tayo sa mga cracking. Ayan o. With 16mm yan. At ito ay may pader na. Dating pader. Ay ano. Ayan o, pader. Pader na yan. At yung dulo, nabuhusan ko na yun ng nakaraan. Ito yan. Nabuhusan ko na yun ng dulo. Yung nakaraan yan. No? Kaya pag natapos ko ito, pag ito natapos kong buhusan, doon sa taas na yun, kukunin ko na yan doon. Pagdudugtungin ko na yan para mabuhusan ng temperature slab. Ngayon may putol yan, pero hindi naman masyado masela yan dahil sa flooring lang naman yan, first floor. Masama yung doon sa rooftop kasi yun ang pag-umpisa ng tagas at magkakameron ng cracking yun eh, pagkadugtong sa itaas. Kaya pagdating ng buhos sa rooftop, ang ginagawa ko talaga, overtime yan, kailangan tatapusin kung abutin mo ng isang araw, isang gabi yan, magdamag. Kailangan tapusin kasi pangit pag pinutol mo yung sa rooftop. Ayan o. Ngayon magbubuhos na kami, magpiprepare na kami. Ayan. I-update ko lang sa inyo ulit pagka nabuhusan ko na ito. Okay. Thank you. So ayan. Natapos ko nang buhusan yung aking kulom tsaka yung mga tie beam ko. Ayan, natapos ko ng buhusan yun. So, wala na makitang bakal. Tabunan ko na. Ayan. Ito yung sa sulok. Binubuhusan ko na rin ulit yung poste niyan. Ito. Ayan o. Ayan o.
Buhusan ang lahat yan. Ngayon naman, itong poste naman, aking binubuhusan. Yan, yung forma niyan. Ito kasi, iangat hanggang doon sa itaas. Itong apat na poste na ito. Ito may buhos ng isa. Ito. Tapos na yung tie beam. At saka, ayan. Sana yan. Saka ito pa, oh. Ito binubuhusan namin ngayon. Ito. Pagkatapos kong mabuhusan ngayon yan, bukas yan, iayos ko na yung sa itaas. Yan, dito sa itaas na ito. Ito, nakakat ako. Ayan, yung poste na yan. Tsaka yung poste rin eh. Ito, sa isa na ito. Ito. Buhusan na rin yan. Hapon. At itong poste na ito. Ito ngayon yung aming binubuhusan. Ayan, di ba kita? So, poste na ito. At saka yung ayun sa sulok na yun. Yan. Pagkatapos ngayon buhusan ko yan. Ito, babawasan ko yung pader na yan. Ito dahil mataas na yan. Para sa flooring ko. Yan ngayon, ikukunin ko ngayon. Dito yan, ikukunin ko sa itaas. Ito titibagin. Babasagin ko ito. Ito, hindi, hanggang doon lang naman yan. Yan. Hanggang doon, babasagin kasi yan. Hanggang dito. Dito sa may kamay ko. Babasagin yan dito. Papantay. Ito kasi ngayon ang magiging flooring na. Yan. Kaya itong lahat ng poste na ito, yan. Magkakameron ng tie beam yan. Kakameron niya ng beam, panibagong beam. Papunta rito sa loob. Ito, papunta rito. Ang sukal niyan. Ang daming ko. Yan sa loob. Ito kasi ang magiging flooring namin sa first floor. Ito. Kaya yung dulo daw, yung bakal na yun, poste. Yung beam niya, meron akong nakatanim dyan na bakal. Pag dudugtungin ko na lang yun, kukunin ko yung elevation niyan, dire-diretso yung beam, dudugtong ko doon yung beam. Tapos ito magkakameron ako ng cross beam. Meron dalawang poste na ito, tsaka ito. Tapos beam pa ulit dito sa kabilang side na ito. Meron din akong beam na andyan sa kanyan. Pag tinibag ko yan, lalabas yan. Andyan. Kukunin ko ngayon doon ulit. Sa beam doon, yun ang babawasan din yun. Hanggang doon papunta sa labas. At yun, magkakameron din ng beam. Pati doon sa labas, magkakameron din ng beam. Yan ngayon ang first floor elevation ko. Yan, overall yan. Dapat ito yan, titibagin yan. Nakita nyo ang gawaan ko, ito. Nandito pa ako sa gitna yan, abot ko ng yero. Tapos yung dulo yun, diretso pa ng kabahayan yun. Pero mo, hindi ka makakadiretso ng tayo doon, Anong init yan? Pero matagal na rin yung apo ko. Kasi kulang nga tayo sa pera. Kaya pinagtiisan din yan. Ang importante naman kasi sa atin, meron tayong sariling sinisilungan. Kasi sabi nga ng tatay ko saan ka man pumunta, unahin mo yung pinaka-shelter mo, yung pagpupugaran mo, parang ibon, lilipad-lipad. Kahit saan ang una nilang inobserbahan kung saan sila makapagpugad, na sila ay hindi nagagalaw, yung sila ay nananahimik. Ganyan din tayo. Kahit pumunta tayo sa malayo, basta't nakita natin na maganda yung ating
napupuntahan, doon na tayo mananatili. At ito nga, pinagtiisan nila yan na ganitong kainit dahil wala namang perang pambili ng biglaan. Ngayon, ako naman bilang isang marunong din magawa, siyempre tulungan lang yung anak ko. Maliit lang na mga kitanan. Kaya unti-unti lang ang paggawa nito. At yan, pakikita ko sa inyo sa susunod ulit yung pagbubuhos ko nito. Okay, salamat po.